Hindi lang ako mag-open hindi lang ako mag-open ng aking camera ha. At tayo ngayon ay uh, shooting two birds at the same time. Mayroon lang mayroon na shooting two birds with one stone at mayroong hindi maiwasan din na appointment sa ngayon. But anyway, we're glad that today is reporting. I still have a little kakaunti na naiwanan last week. Pero kahit susunod na linggo na lamang yon. So ngayon po, mayroon tayong iilan sa inyo na siyang magbibigay ng kanilang mga report, di ba? Sino yung naka-schedule na mag-report ngayong araw? Si Chaplain si Sir Arnel. Dito ba yun sa aking notes? Okay. Oh, parang nawala sa aking listahan na. Okay. So last Sunday, I asked for some volunteers for reporting. Okay? Pero bago tayo tumuloy dyan sa ating reporting ngayong umaga mga kapatid ko, tayo muna ay manalangin, ha? Okay, so tayo muna ay... Pero siguro just to break the tone, tayo ay kumanta muna ng isang kanta. Let's sing the song, I Have Decided to Follow Jesus, then we'll pray, then we'll move to the class. I have decided, sing. I have decided to follow Jesus. I have decided, everybody sing, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The The world world behind behind me, the the cross before me. No turning back, no turning back. Okay, so let's bow our heads for the Lord prayer. Shall we pray? Our loving Father, we come before the presence this morning, this blessed Sunday morning, where in Logos, this is a day where we have all-day class. Thank you, Father, for the assurance of your guidance. You have told us, my people are destroyed for lack of knowledge, and we're glad to continue to come to you as the source of all knowledge, all information that you need so that you can be better equipped as you continue to work for you. Bless us today, Father, as we listen to uh, our classmates as they have the reports on the topic about biblical counseling. Thank you so much, oh Father God, for hearing our prayers for today. Because of this we ask in Jesus' name. Amen. Okay. So akin pong hinahanap yung nakaschedule. Pero hindi ko makita dito sa aking notes yung mga nakaschedule na mag-report. Okay. Anyone? Sino ngayon? Paki-alaala nga po uli. Sino yung nakaschedule na mag-report ngayong araw? Mga kapatid. Ang naalala ko si Sir Arnel Marcaida, Chaplain Arnel Marcaida. Sino po ang kasunod? Ako po, Doc. Janice Okay. Daniel po. Okay, sandali ha. Aking susulat na. Para kasing nasulat ko na dati eh. Nawala naman dito sa aking ano. So yung magre-report supposedly today is Sir Arnel. Then sino po, ma'am, yung sino po ang... Janice Daniel po, Doc. Okay, Janice. Okay, Daniel. Sino pa yung nag-volunteer na mag-report today? Jumar Kalim po, Doc. Sino po? Jumar Kalim po. Okay. Jumao.
Kalim. Jumar Kalim. Yes po. Jomar Kalim. Yes po. Oh, okay. Sino pa po yun? Meron pang isa. Okay. Any one of you who can remember? Oh, nag-ready kayo, di ba? So, sino pa ang ikaapat natin na nakaschedule for presentation for today? Okay, sige ha, later on ha. Ating tingnan kung sino yung naka-schedule pero baka hindi pa nakapasok dito sa ating platform. Sipay ko no ne. Galing ko na kaniwa pa. Mana ka? Mag-start na po ba, Doc? Okay, hello? Yes po, Doc. Oh, sige ma'am, start na po kayo. Sige pa, ako po yung mauna. Sige. Sige. Meron po kayong PowerPoint? Yes po, share lang. meron po. Yeah, share lang po kayo ng inyong PowerPoint. Hindi man ako makashare, Doc. Sino po ang ating host or co-host for today? Pwede ba nating gagawin co-host si Ma'am Janice? Ating gawin co-host po itong ating mga reporters for today. Ma'am Janice, kahit during the report po, Sir Arnel and then Sir Jomar. Hello? Okay, let's... Okay pa. Thank you po, Doc. Yan, co-host na po kayo, ma'am. Thank you. Okay pa. Yeah, paano to?
Ito na. Okay, so good morning po sa lahat. Ang topic ko po ngayon is all about fear, yung takot po. So, if you are living in fear because you have been brainwashed with wrong propaganda, according to Hitler, yun po lang palang takot na naramdaman natin, yun ho yung na-brainwash lang ho tayo ng maling propaganda. Kagaya sa atin ng Filipino, di ba? So, marami tayong mga myth na may mga aswang, may mga ganon sa culture natin. So, na-brainwash po pati yung mga bata as they grow up, na-brainwash na po sila na mayroong mga aswang, mayroong mga ganon. So, yung fear ho, tinatanim ho natin sa kanila. No? So, yung fear pala, na itatanim po yun. No? So, do you want to be set free from fear? So, fear is a natural emotion designed by God. So, yung fear pala, it was an emotion na designed by God. However, living with a fear-based mentality or with a spirit of fear is not from Him. Kung nabubuhay na naman ho tayo na puro takot at may takot ho tayo, hindi na ho yun galing sa Kanya. No? So, examining your fear, paano ho natin gagawin para ma-overcome natin yung fear? Kasi marami hong taong may cases na ang daming fear. Wala sigurong tao na walang fear, no? Na ganun talaga siya katapang. Marami ho tayong pinanggagalingan ng takot natin. So, kailangan i-examine natin yung fear, kung saan siya nanggaling, kung gaano ba katotoo, kung ano ba yung pattern ng fear para matulungan po natin to understand yung fear at mag-develop po tayo ng strategy para ho ma-resolve ho yung fear na yan. So, fear as a result of faking fear for so long, no? So, ibig sabihin for so long, kasi tayo nung bata pa, lagi tayong tinatakot ng parents natin, yung mga nanay natin, mga lola at lolo natin, dahil sa mga urban legend na meron tayo. No? Lagi tayong tinatakot. So, na-develop pala yon, no? So, matagal na panahon. Tapos, na-manipulate natin na yung sa mga tao na totoo pala yun, yung fear. Nangyari na ngayon, no? Kaya na sa Facebook, ang dami ho mga memes na meron talagang aswang, may nagkiklaim na aswang sila, no? Kasi talagang inaano natin na totoo na yun. Ito, nangyari ho talaga yun, no? Nangyari ho talaga yun sa amin, no? Sa akin, no? So, dapat we have to understand that most fear have nothing to do what's happening now. No, dapat so talaga nating maintindihan na yung mga karamihang kinatatakutan natin ay wala ho siyang nagagawa sa totoong pangyayari ngayon. So determine how current fear is what you are feeling. So paano natin ma-determine yung mga current fear na nararamdaman natin, no? So minsan yung past fear, no, natin na nagdadala natin into present, no? Tapos kailan kaya nararamdaman natin or nagsisimula yung fear? Ilang taon ako nagsisimula yung nararamdaman ko yung takot na yon. Saan nagsimula yung fear, no? So what is going on when I am feeling this fear? How is this fear affecting my life now? So tell yourself, so sasabihin mo na lang sa sarili mo, tell yourself, I will not let this fear run my life. I will not let these past fears control me. Repeat this over and over. So, in Christ, I am a new person. Nothing is hopeless. According to 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. If anyone is in Christ,
he is a new creation. The old has gone and the new has come. Now, according to 2 Corinthians 5:17. So, God will guard my mind and give me peace. The peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus, according to Philippians 4:7. So, hindi lang ho pala yung ating sariling pagkakaintindi, no? Kasi nandyan ho yung si Christ na nag-guard ng ating mga isipan at ang ating mga puso. God is in control of my life and He is with me step by step. No? So according to Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. So the Lord Himself goes before you and will not be with you. No? And when abnormal fear exists, the level of fear is out of proportion to the actual situation. In fact, the fear is not totally unrelated to the situation. Abnormal data for fear can result to panic attack. Now, a person will experience the following symptoms. No? Pag natatakot tayo, meron siyang symptoms kasi mag-result ho ito ng panic attack. Magkaroon tayo ng chest pain, chills, no? Nanginginig tayo, o kaya pinapawisan tayo, choking sensation, malamig yung kamay natin, no? Tapos, losing touch and with reality, no? Para ho tayo yung nasa hangin, no? Lightheaded, losing control, shortness of breath, rapid heart rate, sweating, terror, or dying. No? Dying. Pag nararamdaman pala mo yung fear na yan, you are great because you experienced the same feeling Job did. No? So according to Job 30:15, your fear is great. You experience the same feeling with Job. So terror overwhelmed me, my dignity driven away as by the wind, my safety vanishes the cloud. So nakakaramdam, hindi lang pala tayo nakakaramdam nun, pati si Job nakakaramdam din siya ng fear na kagaya ng nararamdaman natin. So ano ho ba yung solusyon na dapat nating gawin? So learn that your security is in your personal relationship with God. No? According to Psalms 56:11, in God I trust, I will not be afraid. What can man do to me? So pagkakatiwala ho natin ang lahat po sa Panginoon. So understand your significant. The Lord chose to save you. God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation, according to Isaiah 12:2. So knowing that it is not God's will for you to cover before fear, but to conquer it by faith, no? So dapat i-conquer natin ho yung fear natin by faith, no? So begin with a healthy fear of God by believing. So dapat sisimulan natin yung healthy fear na kasama yung Panginoon. So God has a purpose and a plan for your life. According to Jeremiah 29:11, God has the right to have authority over you. God wants you to entrust your life to Him. God created you because He loves you. God has the power to change you. God will keep your mind safe as you trust in Him. Because using in the state of fear is not part of God's plan for you. Because fear-based thinking is not trusting God, keeping you in bondage of fear, physically, emotionally, and spiritually damaging. No? Kaya sinabi, in God I trust. I will not be afraid. What man can do to me? Be willing to analyze your fear in order to discover the real source of it. So dapat willing ho natin i-analyze yung source ng fear natin. So dapat natin
Yung iba, ano yung fear nila? Rejection, failure, financial loss. So, fear a man will prove to be as, but whatever trust in the Lord is keep safe, according to Proverbs 29:25. Beware of the power of God's love for you. It provides you, yung power of God, it provides you complete acceptance, realization of your value, power to overcome fear, true security. So according here to Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Yun yung sinasabi ni God sa atin. Be committed to developing your faith in the Lord. So dapat committed tayo ho na ma-develop yung faith natin kay Lord. No? Dapat active in a Bible study, magkaroon tayo ng daily prayer, through talking with God, active in local church activities, tapos committed po tayo in memorizing and meditating God's word, obedient to God's prompting in your spirit. No? So according to Proverbs, so dapat be involved with other believers. Dapat din ho tayo involved with other believers. So engage with Christians. Focused on serving others, no? Kasi according to Proverbs 27:17, as an iron sharpens iron, so one man sharpens another. So become free from your fear and strengthen in your faith, no? So dapat magiging free tayo sa ating fear, no? Dapat magkaroon tayo ng trusting, peaceful and thankful, then Christ-like, no? So according to James 1:2-3, consider it pure joy, my brother, wherever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith develops perseverance. So dapat ho, i-consider natin yung bawat pagsubok sa buhay natin dahil ho, nang-develop ho dun yung sa Bisaya pa perseverance po, yung pagkalahutay or ano ba, pagkamatatag po natin. Yun lang po, and thank you po. Good morning. Thank you, ma'am. Good. Thank you po. Okay, amen. Maganda. Okay, so mayroon ba kayong mga tanong doon sa presentation ni Ma'am Janice sa ating umaga? Okay. So pagka mayroon tayong as chaplains putting what we have heard today at saka yung ating studies sa biblical counseling into right perspective. Pagka may mga tao na lumalapit sa atin, halimbawa sa church or sa labas na tayo naglilingkod, ikaw ay chaplain ng duty, Pagkatapos, one of the issues na ating nakikita ay yun na yun. May mga tao na ganun ang kanilang karanasan. May mga takot. And yung takot na yan, mga kapatid, talagang totoo talaga yan. Hindi yan basta sabihin natin, ano lang yun, wala ka lang tiwala sa Diyos, whatever ba, feeling mo lang yun, ipag-pray lang natin. Well, it's good to tell our clients that just pray, manalangin lang sa Panginoon, but I would like to reiterate na yung takot, mga kapatid ko, ay talagang totoo talaga yon. Hindi yan basta may mga tao lang na siyang nag-aarte, na para bang natakot, baliwala lang. Dapat ating i-address ang ganitong mga issue na ito'y totoong nangyayari. Alam niyo, yung panahon ng pandemic, yung aking wife ay, yun lang, nagkapasalamat kami sa Diyos kasi nung panahon ng pandemic, yung wife ko ay naka-plaster na. Kumbaga, nag-work na siya, naka-plaster na siya doon sa government hospital sa Quezon.
So, siguro baka mga 1 year na siya na nag-serve doon. At alam niyo, may mga karanasan na may mga pasyente kasi ang stigma nung panahon ng pandemic, mga kapatid, ay sobra-sobra talaga. Hindi basta sabihin natin na yung marami kasing mga conspiracy theory. Hindi ko alam kung anong inyong karanasan pagdating diyan, mga kapatid. Pero sa akin, at sa amin na nasa medical line, yung aking wife, yung karanasan namin pagdating sa nung pandemic na yon ay talagang hindi basta-basta. Totoo. Nakikita kasi yan eh. At atin lang itong tingnan sandali, ha, para inyong maunawaan ako sa aking sinasabi, dahil tayo dito ay buong Pilipinas tayo. At one of the things that I've heard during the pandemic time, na marami tayong mga kapatid, mga igsuon diyan sa parte ng Visayas na talagang iba yung kanilang mga kontra sa kung ano man, kontra doon sa nangyayari sa bakuna, kung lang, kumbaga yung marami kasi mga lumalabas din kung ano. Pero from the medical side, mga kapatid, kasi sinasamahan ko na yung wife ko noon sa ospital, at hindi ako basta-basta makauwi. Pagka hindi kasama ang doktor, bawal magbiyahe. Pero pag may doktor na kasama, ay free magbiyahe, no? Pagkapakita niya yung kanyang ID, lusot lang kami kahit saan. Walang problema. So, yun ang aming karanasan. Alam mo yung X-ray, no? X-ray lang, ha? Kasi pagka ang taong may COVID nung panahon, in X-ray yan, difficulty of breathing, talagang nakikita ko yung mga X-ray results ng mga taong yung talagang hindi na makahinga. Ay kakaiba talaga yung itsura ng kanilang mga X-ray. Yung baga, kung yung buong baga, mga kapatid ko, ay talaga, parang parang wala na. Ganon. Now, paano natin ma-explain yun? No, pagka halimbawa sa mga layman na mga tao, sabihin, conspiracy lang yan, para pang kung ano-ano lang yan. No, mayroong nakikita talaga. Kaya ako'y mahirap lang magsalita ng mga panahon na yun kasi ang tao kasi ay iba-iba. Pero yun ang siyang aming karanasan. At ang stigma noon ay sobrang tindi. Isipin mo yung mga pag ikaw ay na positive, no? Pagkatapos na ikaw ay matest, ikaw ay positive. Abay, mga kapitbahay mo, iiwanan ka. Ikaw ay parang pandidirihan ka. Para bang yung iba ngay, kahit magkakamag-anak sa barangay, marami ako narinig doon sa parte ng Quezon na talagang sila'y nagsusuicide. Sa ospital lamang alone, mayroon 2 kaso, mga kapatid, na-confine, ha. Tumalon doon sa bintana ng ospital kasi hindi nakayanan yung stigma ng COVID. Sipin mo 'yun. Okay? Sobrang weirdo, no? Sobrang kakaiba. At yun ay dahil sa fear, dahil sa takot. Takot sila na sa kanilang kalagayan. So they even opted to end their lives dahil kaysa yung mabuhay sila na ganun ang tingin ng mga tao sa kanila. So that's real. So putting what we have heard today into right perspective, mga kapatid ko, ano ang ating gagawin? How are we going to address? Parang ganon. Now, it's good that we've heard something today. Thank you, Ma'am Janice, doon sa iyong report, no? Siguro yung mga susunod na report, pwedeng, kasi tayo nagre-report, hindi lang basta parang devotional o parang sermon,
kundi parang ano ba, mayroong what is the fact, no? The truth about fear. Pagkatapos, anong application nito? How can we apply? Yun ang siyang aking tinatanong. Okay? How we can apply? Kaya nga sinabi ko na sa inyo ngayon, yung mga halimbawa na fear is really true, no? Totoo ito na karanasan ng tao. Hindi basta-basta lang na sabihin natin, oh, matatakutin ka lang, ikaiduwag lang, whatever. Hindi, mga kapatid. Totoo na karanasan, nararamdaman ng tao, iyang fear na yan. Okay? So, yung mga sinasabi sa Biblia, no? Kasi yung principle ng ating biblical counseling, mayroon bang sinasabi ang Bible tungkol dito? Oh yes. Kaya nga ating biblical counseling tayo no? Ano ang sinasabi ng Bible? O, yun ang ating titingnan. And we have so much text in the Bible, so much issues sa Biblia na sinasabi ng ating Panginoon all about fear, mga kapatid. Okay, so salamat ng marami, Ma'am Janice. O mayroon kayong any reaction, mga kapatid ko? Anybody who would like to react? Tatapang ata lahat walang nagsasalita. Hello? Hello po. Okay. Congratulations for the very informative presentation. Okay. Thank That's you good. po, Doc. Sige, thank you. Thank you, Ma'am Janice. Thank you for your report. Yeah, thank you for report. Mayroon kayong PowerPoint. That's good. Pag nagre-report tayo, talagang maganda yung mayroong mga PowerPoint talaga kasi nakikita, maganda yung magandang practice yan. Okay? So let's move to the next. Sino ang siyang kasunod natin na reporter? Let's go to Sir Kalim, Sir Jomar. Kayo na po. Hello po. Sige. Okay, so mag-share ako ng sige po. Naka-co-host nata kayo, sir, no? Yes, sir. Okay, So, go ahead, please. Ito po. Okay, so kita na po ba? Yes, self-worth. Okay. So, self-worth. So, atin pong i-discover ang self-worth, yung God-given worth po natin. Okay? So, una po ay ang rejection and self-worth. So, sabi po, repeated rejection can impact self-worth, leading to feelings of dejection and desolation. So, di po ba kung palagi tayong pinagsasabihan na, ay, wala to. Or lagi tayong pinagko-compare sa ibang tao na mas magaling or mas maganda or mas malakas. So, parang yung message ba sa atin is parang yung buhay natin ay walang value. Pero actually, hindi po yung totoo. So, ang Panginoon po, so God dearly loves us. So, each person po ay mahal ng Panginoon. So, He creates and has unique plan or purpose sa ating life. So, true self-worth po ay nag-start at nag-end sa Panginoon. And ito po ay hindi nakadepende sa kung ano lang yung sinasabi ng ibang tao. So, God forever established your worth. Actually, yun nga po, sinacrifice. He gave His Son for you sa John 3:16. Yan. So, yung focus po natin, yung true self-worth comes from God's love and purpose for each individual. Yan po.
So, sabi po rin po dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, the Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan po. So, next. Yan. So, sabi po, to have self-worth is to believe your life has value and significance. So, lagi po nating isipin na meron po tayong purpose, may ginawa po tayo ng Panginoon na may mission po tayo dito sa mundo. Yan. Okay? So, ano po ba ang differences between self-worth and self-esteem? So, hindi ko makita. Yan. So, self-esteem, actually, sabi po niya doon sa book, may dalawang meaning. Sorry po sa aso sa background. Yan. So, ito po, yung first object, ito po ay yung objective regard sa yung value. So, ito po yung healthy na self-esteem. Kasi dito po, nare-recognize natin yung sin and nare-recognize po natin na you need or na need natin ng Savior. And ito po ay it's also based on the fact that Christ established your worth, yung nga po na sinacrifice niya yung sarili niya. So, ito po, according sa Bible, nare-refer po niya ito as humility. So, dito po sa Isaiah chapter 66 verse 2, sabi niya dito, kung may Bible po kayo, pakibuklat. And basahin po natin. So, this is the one I esteem, sabi niya. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Yan po yung positive na self-esteem. So, yun po yung humility. So, yung isa naman po is yung exaggerated regard of your value. So, ito po yung unhealthy na self-esteem. Ito po ay nakapundasyon sa pride. Sabi niya po dito sa Philippians chapter 2 verse 3. So, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. So, yan po. So, kung nasobrahan ng self-esteem, hindi na po yan healthy. Yan. Okay? So, ano po ba yung steps to self-acceptance din? So, sabi po, laging nasasabi na maganda yung 3 steps, pero perfect number daw yung 7, kaya may 7 steps dito na nakalagay. So, okay? So, actually, itong pwede nyo pong ilagay sa notes nyo, sa cellphone nyo, and i-alarm nyo para ma-remind po kayo everyday. Yan po. So, proceed po tayo sa number 1. So, I accept God's word that I was created in His image. So, yan po yung first step natin. Sabi sa Genesis 1 verse 27, God created man in His own image. So, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. So, wow. So, you are created in His image. Yan. So, what a privilege, di po ba? Yan. So, step 2. Yan. So, i-accept po natin na myself as acceptable to Christ. So, yun nga po. Romans 15 verse 7. Accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Yan. So, step 3. I accept what I cannot change about myself. Yan. So, minsan, dinideny natin din po na yung hindi natin ma-change.
Pero i-accept po natin na yun nga, may mga bagay na tanging ang Panginoon lang ang nakakakayang makapagbago sa atin. So, sabi niya dito, who are you? O man, to talk back to God. Shall what is informed say to him who formed it, why did you make me like this? So, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? Yan po. So, i-accept po natin na ang Panginoon lang din po ang makapagbago sa atin. Yan. And number 4, I accept the fact that I will make mistakes. Yan. So, yun nga po, di ba, ang hirap na aminin na nagkamali. Minsan nga po sa mag-asawa, no, ang hirap mag-sorry. Sorry naman po. Ako lang ba? Yan. So, yan nga po. I-accept natin through God's help po. Sabi nga dito, Philippians 3:12, not that I have, yan, so already been made perfect, so but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, we accept lang natin na nagkakamali din po tayo. Okay? So, number 5, I accept criticism and the responsibility for failure. Yan, di po ba? So, di maiwasan na may mga criticisms and yun nga, kung nag-fail tayo, dapat we take responsibility. Actually, yung mga criticism or yung ibang sinasabi sa atin ay yun nga po yung pinagkukunan natin ng aral or doon tayo natututo. So, I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, so I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Yan. So, proceed tayo sa next. Yan. I accept the fact that I will not be liked or loved by everyone. So, di po ba, hindi lahat ng tao magkakaparehas ng favorite na pagkain. So, ganun din. Ganun din po dito. Sabi nga dun sa there's yung coin nga po, dalawa yung side, di ba? So, i-accept po natin sana through God's help na yun nga, not anyone will not like us. Laging may other side. So, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Sabi na po. So, if they persecuted me, they will persecute you also. And so, next and last na nabanggit sa book, I accept the unchangeable circumstances in my life. And I have learned to be content whatever the circumstances. Hindi po ba? Mabigat na gawin ito, no? Pero through God's help, ma-accept din natin. Okay. So, next, aligning self-image with God's image. Okay. Yan. So, bumalik na po ako sa 3 points. So, 3 steps. So, 3 na lang yung nalagay dito. Accept oneself without striving for perfection. So, yun nga. May kagandahan ang pagiging perfectionist kung sa sa ano bang example? Sa graphic design or any plan. Pero i-accept natin na yun nga, hindi tayo perfect. Yan. So, number 2, thank God for your abilities and engage in positive self-talk. So, ano ba yung ability mo? Ano binigay ng Panginoon? Hindi porket hindi mo alam mag-gitara or hindi porket
magaling kang kumanta, sabi mo na wala kang ability. Actually, simpleng like for example, sa pagsimba, simpleng pag-smile lang sa mga bisita or happy Sabbath, tapos yun. Actually, isang ability yun na malaking tulong din. Simply na pag-smile. Yan. So, number 3, accept compliments graciously. So, turning them into praise for God. So, yung mga compliments, huwag sana itong, magpalaki ng ating ulo, kundi i-divert natin to na pang-praise sa Panginoon. Okay. So, yan. So, may mga questions, di po ba tayo na self-defeating? Yung mga questions na dinadown natin yung ating sarili. Pero, ang Panginoon po ay may answer. So, let's proceed. So, kung sasabihin po natin, I just can't do anything right. Wala akong tamang nagagawa. Yan. So, the Lord says, Philippians 4:13, I'll give you my strength to do what is right. Di ba? Yan. So, ang ganda na promise ng Panginoon. So, pangalawa, kung sasabihin natin na I feel that I'm too weak, na parang ang hina-hina ko. Yan. So, sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 12:9, my power is perfect when you are weak. So, lalo sana tayo mga kapatid na mag-cling sa ating Panginoon. Yan, kung we feel weak, na wag po nating isipin na it's the end of the world. Yan, di ba? Yan. So, next, I feel I'm not able to measure up. So, parang, ano ba ito translate? Yan. So, parang sabi na, hindi ko kaya, ganun. Or, yan. Pero, sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 9, verse 8, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Yan po. Okay. So, next, ulit na self-defeating statement. I don't feel that anyone loves me. Sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, Jeremiah 31 verse 3, I love you. Sabi niya dito. Yan. So, ang saya di po ba? Sabi ng Panginoon sa inyo, I love you. Yan. Next, kung ina-ask natin ang sarili o sinasabi natin na I can't forgive myself. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili dahil sa kung ano man ang nagawa o kung ano man ang nangyari. So, sabi ng Panginoon, Isaiah 43 verse 25, I can forgive you. Yan. So, hindi po ba napakaganda na ikaw ay pinatawad? Yan. Next, I wish I'd never been born. Sana din na lang ako pinanganak. Sabi ng mga drama, no? Ay. Pero sabi ng Panginoon, Jeremiah chapter 1 verse 5, since before you were born, I've had plans for you. Before I formed you in the womb, yan, mayroon ng plan. I set you apart. Okay. Okay. So, ito po yung last na statement na nakalagay. Kung sinasabi man natin na I feel my future is hopeless, walang pag-asa ang aking future. Yan. The Lord says, ito nga, since before you were born, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Yan po. Okay. So, mga kapatid, remember, your self-worth is established by God's love and purpose for you. Yan. So, sabi ng author, sa auction, how is an item's worth determined? Di po ba? So, only by the highest price and paid.
Yan. So, ang buhay po natin, Jesus paid the highest price possible. He gave His life to give you life. So, this priceless sacrifice established your worth forever. So, yan po mga kapatid. Sana nakita natin ang ating self-worth. So, thank you po. Okay, thank you, Sir Kalim. Si Sir Kalim ba ay nasaan kayo ngayon, sir? Dito po ako sa Baguio, sir. Oh, malayo pala, Baguio pala kayo. Okay. Kaya pala tunog Baguio yung mga Kalim, ano? Ah, Si Ma'am Janice actually, kanina, I see. talagang from Baguio yung mga Kalim, sir, no? Sa mga actually, sir, hindi ko pa nakikita yung tatay ko actually, sir. Okay. Sige. Si Ma'am Janice kanina, nung ating nag-report, saan po ang origin? Parang nasa Visayas ba? O Dalaw. Mindanao? Saan Mindanao. po? Mindanao. O saang parte ng Mindanao? Dambuang, Kalawit. Nga del Norte. Kalawit. Sambuanga yun? Sambuanga del Norte, Doc. Part ng Sambuanga. Okay. So, talagang itong ating mga estudyante pala ngayon sa Logos o ang Logos, talagang buong Pilipinas pala talaga. Okay, so thank you so much, Sir Kalim, for your report. Self-worth. Okay. Any reaction sa klase? Anong inyong masasabi sa ating nadinig ngayong umaga tungkol sa self-worth? Congratulations. Very, very interesting. Very interesting. Okay, so concise po. Mayroong mga bagay pagka ating titingnan ang ating mundo, ganun, maraming mga tao na ganun. Kanina yung fear. Pagkatapos yun namang self-worth, may mga tao talagang nagsasabi na wala naman akong kwenta. Maraming mga tinatapos ang kanilang buhay dahil sa ganoon ang kanilang iniisip. Ganon ang tingin nila sa kanilang sarili. Na sila ay kumbaga po hindi mahalaga, no? Hindi mahalaga. Alam niyo yung ating kasing pagtingin sa ating sarili, how we value ourselves, mga kapatid. Ano yan? Maraming mga factors yan. Ang pangunahin na factor diyan ay yung ating childhood experience, yung ating pinanggalingan. Minsan paano atin sigurong sinasabi ko minsan bilang mga magulang, harmless yung ating mga image. Pero kung ating titinan ang ating mga anak, paano sila lumalaki? Ano po? Minsan kasi hindi natin na-value. Ako ay for one bilang isang magulang, very conservative ako sa aking mga anak. Dahil pagkasabi, ako'y stricto. Pero ako'y natakot. One day, I came into realization. Kasi nakikita ko yung aking mga anak na para bang kulang ng self-confidence. Hindi ganoon ka laki ang kanilang tiwala. Hindi ganoon ka mahalaga ang kanilang tingin sa kanilang sarili. So, ako naman nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat kaming mag-asawa, aking asawa, ay siya ang buffer. Kumbaga siya ang nagbo-boss ng esteem ng aking mga anak. Dapat kasi kung sa Biblia, kagaya ng iyong mga concept of law and justice, no, yung utos at saka yung justice. Ano yan? Magkahiwalay yan. Yung disiplina at saka yung pagmamahal, no? Discipline and love, dalawang bagay din yun. Pagka dinidisiplina mo yung mga anak mo, ano yun? Talagang nakakasira iyon ng kanilang pagtingin sa kanilang sarili. But on the other hand, mga kabadid, yung pag-ibig, yun naman ang sinakabos ng kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Makakabos ng kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Kaya, sandali ha.
Okay, mag-ready muna yung kasunod. Si Sir Arnel ba nandyan? Sir Arnel, nandyan na kayo? Sandali mga kapatid ha. Okay, di kung ready na yung kasunod, not unless mayroong ibang mga comment doon sa ating topic ngayon, edi okay, edi mag-comment. Mag-comment na kayo. Any other comment mga kapatid ko? Tapos ano pang kailangan niyo gusto? Doc, maganda po talaga yung support. Okay. Talaga, Ay. minsan po yung mga bata kapag siyempre po, minsan akala nila pag pinagagalitan natin sila akala na nila parang nawawala na sila ng self-worth. Ganun po, di po ba? Katulad nito po, sasabihin pagka pinagagalitan ko kasi mali yung kanyang ginagawa. Sabi niya sa akin, you don't love me, Mama, you don't love me. I love you. That's why I discipline you. Sabi ko parang, ayun po, sabi ko, kinakailangan kasi pagalitan din, mapalo din kasi yun ang nagpapatunay na concern kami sa iyo. Sabi ko kung gano'n pinapaliwanag kita niya. Kasi pag daw po hindi natin papaliwanag, hindi nila maintindihan kasi bata pa sila. At saka yun nga po, wala sila ng self-worth. Kaya po, kailangan talaga, lagi natin po talagang yung mga bata po talaga, tsaka yung mga anak natin po talaga, kailangan talaga ipine-praise din natin minsan, hindi palaging pinagagalitan. Ayun po, minsan siguro, pag palagi naman galit, ang ibibigay natin sa kanila, yun nga po, mawawalan sila ng self-worth. Iniisip nila lang, palagi na lang ako mali, ganito pala, o napapabaya na sila sa kanilang pag-aaral. Parang, wala na po sila ng, hindi na nila ma-express yung sarili nila na gano'n na kailangan, yung mga dapat nilang gawin. Kasi sa isip nila na doon na yun sila yung paggalit natin sa kanila. Kaya dapat talaga yung paggalit natin sa kanila with love. Gano'n. Para maano yung kanilang self-worth. Yun lamang po. Yan. Tama. Okay. Thank you po. Thank you ng marami doon sa inyong comment. Tingnan mo, yung mga magulang nakaka-relate po doon sa ating topic about self-worth. Napaka-importante talaga yon. And the Bible has a lot of reasons to tell us that we're somebody, no? Sabagay, sa isang banda naman, medyo nakakatakot din yung sobrang mayabang na. Ganun ang siyang nangyari sa mundo ngayon. May mga tao na sabihin na natin ay mahina mababa ang tingin sa sarili. Pero on the other hand, marami mga tao din na ang tingin sa kanilang sarili ay sobrang taas naman, iba naman, no? Baliktad, mga kapatid. Kaya nga, yun ang dapat nating tingnan, ating obserbahan, ating ibalanse bilang mga magulang at bilang mga chaplain, ngayon atin nakikita, parang nagiging personal, no? Parang personal yung ating pagtingin dito, pero sa isang banda, ang application side ng ating topic ngayong umaga on self-worth, paano natin mai-apply ito pagdating doon sa labas. May mga taong lumalapit sa atin na ganoon, no? Bilang mga chaplain, karanasan ko yan bilang chaplain sa ospital. Talagang may mga tumatawag na gusto na magpapakamatay. So you have to address this issue. Dahil sa wala ng halaga, sabi ng mga magulang, wala kang kwenta, no? Iniwanan ng katipan halimbawa. Ganon yung mga bagay na yon. So ang Biblia ay napakaliwanag, sinasabi sa atin kung ano ang siyang dapat nating gawin, no?
at ano ang talagang halaga ng bawat tao. Isipin mo, kahit isang tao lang na nagkasala, mga kapatid, ating alam yon, ang Panginoon ano pa din, mananaog pa din sa lupang ito just to what? Just to save that one person that is lost. Remember the parable of the lost sheep. Iniwanan ng Panginoon ang siyam. Pagkatapos hinanap yung isa na siyang nawala. Ganoon tayo kamahalaga. Yung mga nagsasabi, kaya nga yung mga text natin nakita kanina, ganoon. That is only just proof enough, mga kapatid ko, na we will never run out of truths, no? Guidance sa banal na kasulatan. Nandiyan na lahat sa Biblia, ang lahat ng sagot ng mga tao pagdating sa ating mga problema sa mundong ito. So, maganda yung tayo talaga mga estudyante sa Biblia. Kumbaga mga kapatid, mayroon tayong halimbawa sa ating textbook, 50 yung lahat ng yan. 50 na mga examples, mga issues sa buhay na ready-made na. But we may be still facing other issues na wala doon sa ating topic na yan. But if we read the Bible, parang ating Panginoon, may mga tao nagkatanong sa Kanya, meron siyang nakahandang sagot kaagad kung ano ang sasabihin sa mga tao. At ang kanyang sagot, hindi kanyang sariling kuro-kuro, ang kanyang sagot parating, it is written, nakasulat, no? Nakasulat. That is the basis of biblical counseling. It is written. Kung ating balikan yung ating napag-aralan last week, when faced with questions of life, ating tanungin kaagad, ano ba ang siyang ano? Ano ba ang sinasabi ng Bible dito? Kung walang sinasabi ang Biblia, mga kapatid, ang ating suod na tanong na ating iharang sa sarili, anong mga prinsipyo sa Bible related dito na sinasabi, mayroong sinasabi? Because there are always principles, no? Kagaya ng ating nabanggit last time, all about diet siguro, yung mga pagkain ngayon, may mga fast foods, sabihin, wala namang fast food sa Biblia, parang ganoon. But the principle is there. Whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Okay? So, thank you po, Sir Kalim. Mayroon pa ba sa inyo na ibang gustong mag-ano? Mayroon na kayong mga experience sa inyong buhay bilang pastor, o bilang chaplain, bilang guro, ano man inyong profession where one day you encounter a certain individual with the same questions, with the same dilemma. Okay? Magpapakamatay na ako'y aalis na, hindi naman ako mahalaga, parang ganoon. Is there anybody? Mayroon ba sa inyo na gustong mag... Yes, Doc. Additional lang po, Doc. Sige po, go ahead. Brother Christopher po. Sige. Maganda po yung ating topic ngayon, yung pong self-worth, kasi way back siguro 5 years ago po ay naka-encounter po ako ng yung hindi naman actual na magpapakamatay po, pero sinabi nung kanyang uncle na magpapakamatay. Kasi nakikita daw sa school na merong mga sharp na na mga gamit katulad po ng blade. Tapos yung kanyang kamay din ay parang may mga marka-marka na rin ng blade. Kapatiran po natin yung nagsabi, pero yung kanyang pamangkin ay hindi Adventist. Nung tinanong po namin bakit gano'n, separate po pala yung kanyang magulang. May asawa na yung babae, may asawa na rin yung lalaki, may sarili ng pamilya. Tapos napakaganda po yung yung sa magulang talaga na ipakita talaga sa kanilang mga anak yung worth, yung kahalagahan nung anak nila o yung pagiging tao ng isang tao. Kasi yung pong na-encounter ko na yon ay ang kwento niya naaalala niya lagi daw po yung sinasakal siya ng nanay niya nung maliit siya. Opo, and then talagang kung yung pagsalitaan daw po siya
talagang yung bang talagang masama talaga yung mga naririnig niya sa bunganga. So doon po Dok talagang ano po malaking bagay talaga yung ipaalam natin sa lalo na sa mga anak natin yung kanilang kahalagahan. Maaring kasi po Dok yung pong binabanggit ko po ngayon na bata ay ano po na pina-adapt na po sa akin. 5 years na po siya sa akin ngayon. Opo. Okay. So kasama mo na. Kasama ko na po. Talagang malulungkot talaga kasi istorya niya Dok kasi para siyang aso na pinamimigay ng magulang Wow. Yung binigyan po ibinigay doon sa uncle niya, kaya lang ang problema may kidney failure po. Okay. Hindi na rin siya maalagaan, ipinakiusap po sa akin na baka pwede alagaan ko. Sabi ko, sige kako, kaya ngayon nung nagtagal po Dok, talagang nakita ko dun sa bata na yung pong sense of belongingness niya sa kanyang mga magulang. Talagang sabi ko, naghahanap to ng yung magkakalinga sa kanya, yung tamang pagmamahal ba na bilang parents, ganun po. Kinukwento niya talaga sa akin, sabi niya sa akin kung hindi lang yung ako pinahalagahan, yun po yung word niya na pinahalagahan. Siguro wala na rin siya ngayon Dok wala na rin talaga siya. Kaya ano po, maganda talaga na mayat-mayat ipaalala natin sa mga anak natin lalo na dun sa mga mahal natin sa buhay yung kahalagahan nila. Kasi kapag ano po, talagang yun nga hindi maiiwasan din na may mga taong nagpapakamatay po Dok. Yun lamang po Dok. Thank you po. Salamat. Salamat na marami. Napakaganda kapatid yung iyong yung iyong reaction, yung testimony. True to life. 'Di ba? True to life talaga. Okay. So, siguro tayo tutungan na doon sa ating susunod na magre-report sino ba yung sino yung Sir Arnel? Are you Okay, Sir Arnel, kayo ba ready na? Thank you so much Sir Calem doon sa magandang report mo. And you also have a very good PowerPoint presentation, no? Maganda. Nakikita ko dito sa ating sa ating grupo na ito, sa ating college. Medyo medyo pagka hindi mo nakikita, marami tayong mga iniisip. Pero pagka ating nakikita, kaya maganda yung mayroong ganitong mga nagre-report. Kasi pagka nagre-report, ay di narinig natin, no? At saka natin ma-appreciate na ganito. Okay. So let's proceed to Sir Arnel. Sir Arnel, are you around? Hello? Nandiyan na ba si Sir Arnel? Kung wala pa, hindi ko makita yung aking yung aking tawag dito, yung aking listahan. Mag-umpisyal na. Sino yung last week na siya magre-report po? Do kahit po ba walang PowerPoint at kinuha mo lang sa isang book and then kasi po yung sa aking topic is counseling with biblical help and practical help. Okay. Practical hope and practical help. Okay, sige po. No, sige, okay. Kung wala talagang PowerPoint, then just move. Sino po ito? Si Ma'am? Sino ang Ma'am ha? Kasi yung aking cellphone ay hindi ko hawak. Sige Ma'am, just go ahead. Ma'am, ito po ay kinuha ko sa Hopes and Time Secret po. Okay, sige po. Lord, ito po. Certainty in since na biblical counseling with hope. So, actually, about pinalaman po sa hope. Ito po yung episode 1. Certainty in uncertain world. Choose a single word to describe the mindset of this generation. What would it be?
we choose the word uncertainty, it appears that more people are uncertain about the future than ever before. They are uncertain about whether some senseless terrorist attack or an arrogant, hostile nation will suddenly snap out their lives. They are uncertain about whether we will suddenly be wiped off the face of the earth by nuclear war or whether global warming will destroy us first. For millions, this sense of uncertainty is extremely personal. They are uncertain where their next meal will be coming from or where they will sleep tonight. People are uncertain about their health, their marriages, and their future. Deep within the fabric of their beings, down inside where it really counts, they are troubled about what might happen next. They have a sense of unease about what is coming on this planet. They are seriously concerned about what kind of world their children will grow up in and where society is headed. Moral principles that once were taken for granted are being seriously questioned today. The moral foundations of society appear to be crumbling. There's little we can count on and not much that is certain. Many have lost hope in a bright tomorrow and a positive future. Someone has said you can live days without food, hours without water, minutes without air, but no time at all without hope. Desperate people do desperate things. Tulad nga po nung sinasabi natin, maraming papatumakal dahil po maraming fear at nawawalan sila ng self-worth. This sense of hopelessness has led millions to experience major depression. It's quiet. Which affects about 20% of the world's population at some point in their lives. The World Health Organization predicts that by 2000, ito po kasi nung ano pa yun, ngayon po 2023 na po tayo, kasi before pa. So 2020, depression will rival heart disease as the health considered disorder with the highest disease burden in the world. On average, one person dies by suicide every 40 seconds somewhere in the world. 1.8% of worldwide deaths are suicides. Global suicide rates have increased 60% in the past 45 years. Worldwide sales of antidepressants are in the range of $6 billion annually. In the United States alone, more than 270 million prescriptions for these medications are filled each year. However, few people consider the downside. One study found that 14% of the young people taking an antidepressant became aggressive and even violent. In desperation, many people turn to alcohol, and according to the World Health Organization, about 140 million people throughout the world suffer from alcohol-related disorders. The general angst in our society, this inner sense that something is not right and little is certain, this fear about the future, has created a sense of hopelessness. Hopelessness has contributed to the rise in drug abuse, over-medication with antidepressants, alcoholism, and suicide. There is something tragically wrong when millions of people have lost hope. Hope makes difference. When we lose hope, dark clouds of despair hang over our heads. The future appears gloomy and everything about tomorrow. Okay, sino yung medyo maingay na bata? Pakitabi ang Anak. The future appears gloomy and everything about tomorrow seems uncertain about frightening terrorist attacks erupt without warning in the most unexpected places. The Middle East embroiled
in conflict. The world's media is dominated with its scenes of devastation and death. Car bombs, surface-to-air missiles, rocket launchers, drones, IEDs, and suicide bombers wreak their havoc on innocent people. Cities, most of us. Cities, most of us had never heard of, had become commonplace household names as Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria have come onto center stage. People everywhere are asking where all this is leading. Could our way of life as we know it be challenged in the coming years? Could we be on the verge of all-out war in the Middle East that might dangerously threaten the entire globe? A psychologist writing in Newsweek magazine described our involvement in the Middle East as a step toward Armageddon. He's not the only one who is concerned. Are we, in fact, on the verge of Earth's last war, described in the book of Revelation? What does the future hold? Where are we headed? Is there any place we can find hope in ancient prophecy? Hihingi ng dede eh. Gusto po ako pa yung maghingi. So, ito next ko na nasabi na yung kinakailangan pakita natin sa kanila yung kung hindi po ba talagang marami pong hopeless na ngayon dahil po sa wala po ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero sabi nga po, looking for that blessed hope in, makikita po natin. Hindi lang po. Ito po. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, na siya po yung dapat nating tingnan. Natin, siya po yung ating ipad. Something wrong din po dito sa aking apo eh. Nakikipagsabayan po eh. Ito po nga yung sinasabi na minsan eh, how can we share eh, dito din po sa yung family eh, meron din pong problem. Pero sabi nga po, hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa na kailangan pakita pa rin po natin na in spite of the marami tayong problema even sa ating family na hindi po nasa safe, eh, patuloy pa rin po tayo mag-share. Like me, yun nga po. Yun po din is aking one of my ano din po, ano po ba yung tawag doon? Kung bakit kung minsan hindi pa rin magawa yung nararapat. Pero at least, I try. Ito po yung dito naman po sa with practical help na yan po natin yung sinasabi po dito. Dali lang po.
Offering practical support and help can communicate a great deal by helping to ease some of the stress or exhaustion that people may be experiencing, as offering to undertake a task that the person finds difficult. Pa nga po, meron silang mga problema. Siyempre po, kung pwede natin silang tawagan, making a phone call, help with transport, o po wala silang halimbawa, pamasahe, or gano'n. Sa mga bagay na yun na in times na, halimbawa, binibisita natin sila, nagkaroon tayo ng visitation, o nagkaroon in times na nagkaroon ng pagkakataon tayo magkaroon ng tulungan natin sila, pwede po yun gawin natin. Halimbawa, wala pala silang maisasign, tapos meron tayong konting, yun nga po, nandito sa ating pwede po nating ma-i-offer sa kanila na sila po ay matutuwa. Katulad lang po dito sa aming nagkaroon po kami ng parang year-end dito sa mga apo ko nga na yan. Nagkataon na siya ay meron pong kasi pinupunan po kasi kami ng picture. May budget abang pa naman. Kinuha ko po yung apo ko na kasi 50 pesos per day 150 plus yung aming meal. Nagbayad din ako 350 isa kasi sa McDonald po yun. Yung isang nanay, wala pala siyang extra. Tapos, ako naman may konti pa. Meron natira pa ako. Mami, meron ka ba kahit 50 dyan? Tapos sabi ko, sige, tingnan ko kung meron pamasahe pa ako. Di, meron naman pong nakabukod na pamasahe pa ako. Tapos, binigay ko sa kanya. Tapos, Mami, bayad ko na lang sa iyo sa sa Monday. Tapos naisip ko, naku, ayan na nga. Isip ko, huwag mo nang bayaran mo na yung konting maitulong ko na yun na nasa isip ko naman po maliit lang naman halaga. Sabi niya, niyakap niya ako, sabi, thank you, Mami. So, yung mga ganun lang po, mga bagay na kung hindi man natin makakailibo-libo dahil wala naman tayong pera, pero yung mga bagay po na practical help, pwede din po. Saka konting advice, kahit marami mga problem tayo, tapos nag-advise tayo sa kanila, pwede naman po, di po ba? Yung lamang po at nako, yung aking pong apo, napakahan dito. Kailangan din po ng help. So, okay, salamat ng marami, Ma'am Bernardo. Yung inyong topic ay maganda. Okay? Though, yung inyong iniisip na inyong i-report ngayon, yun ay doon sa general natin na topic about biblical counseling, but looking at it, parang it is more bordering on hopelessness, di ba? Para bang hopeful na buhay natin ngayon sa mundong ito, kailangan natin yung yung talagang pag-asa. Hindi yung related din po doon sa sa topic about fear, na maraming mga sakit, pagkatapos marami ding itong mga giyera. It is more of kind of a religious perspective na ano bang ating gagawin ngayon sa buhay natin ito. Well, we are faced with problems as such. Marami mga tao ganoon talaga ang siyang naranasan ngayon. Marami mga tao ang walang pag-asa. Kaya nga in the past, meron tayong mga pinapalabas ng ating church sa GC, Hope Beyond 2000. Merong ganong program. When we entered the 21st 21st century ba gayon? Para matanda na ako, Yun yung program na ating nakita ko na Hope Beyond 2000. In fact, ako'y when I was working on a series of health evangelism, naisip ko yung topic na para bang forever hopeful, parang ganoon, na kahit kailan ang buhay natin talaga, pagka nananalig tayo sa ating buhay ngayon, ay problema. Kasi hindi naman ito ang siyang talagang mahalaga. Ating alam naman lahat, kaharian ng mundo, habang nasa mundo tayo, we have a lot of troubles. Ang sabi doon, while we are in this world, we have a lot of troubles, a lot of challenges na ating na-encounter, ating na-meet. Pero
Kanang umaga lamang nung kami nag-worship dito, kami mag-asawa, binasa namin yung Matthew 13. Puro yun mga the parable about the kingdom of God. Nasabi doon, the kingdom of God is like a man who sows in the field, no? Yung sower na yan. At meron doon isang bagay caught my attention. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng counting the cost? Kasi may binanggit si Mrs. White sa Christ of Declarations na counting the cost. Na may mga tao na narinig ang magandang balita, pagkatapos tumanggap ka agad, no? Nagpabinyag ka agad, sumunod ka agad. Pero yung mga tao daw na yan na naniwala ka agad, no? Tumanggap ka agad, pagkatapos ay hindi nila naunawaan kung ano ang kanilang tinanggap, kung ano ang halaga, no? What is the cost of accepting the Lord? What is the cost of of following the Lord, mga kapatid ko? Madaling mawala yan. Madaling ma-discourage yan. Madaling matakot yan. Madaling masira ang kanyang self-worth na yan. Though, dito naman yung mga topics na binigay sa atin, many of them are related to each other, mga kapatid. Pero, tutuwa tayo na maraming mga payo ang siyang sinasabi sa atin na ating nagiging gabay sa ating buhay. Otherwise, salamat ng marami, Ma'am Bernardo. Mukhang ikaw ay nahirapan din at yung apo mo you're just like me. Sabi nga ni Mrs., shooting 2 birds with 1 stone. Ngayon, mayroon kasi kaming year-end party ng isang church dito na dito kami parati sumisimba. And I am also taking care of some oldies, biinanahing kapatid. Kaya ako'y gumagawa ngayon ng prepare ng pagkain while at the same time ay nakaklase tayo. Nakikinig sa inyong mga report. Ganun talaga kung minsan hindi natin maiwasan sa buhay natin itong mga bagay. By the way, thank you very much. Any reaction, mga kapatid, doon sa report ni Ma'am? Ganito ang ating gawin, ha? One of the requirements of this class, aside from your attendance, is yung inyong mga report. I'm requiring you to make your own PowerPoint presentation. So, Ma'am Bernardo, yung inyong report na yun, maganda yun. You make a PowerPoint presentation. Yun ang inyong submit. Submit it to Sir Arnel. I'll be asking Sir Arnel Marcaida na siya ang mag-collate ng lahat ng inyong mga reports, mga kapatid ko. At yun ang isa mga requirement. Don't forget, no, yung ating principle sa ating klase na ito, biblical counseling talaga. You can address the topic, and then siguro you can add something like inyong reaction dito or application, mga kapatid ko, in real life counseling, no? In real life chaplaincy. Lagay lang kayo ng ilang mga points doon which would make better yung ating mga report na ito. Okay? Meron pa bang isa dyan? Ang oras ko ay 11:00 na. And I know that my time is up to 11 o'clock, mga kapatid ko. Now, I am not really thinking that everyone could do an actual report sa ating klase na ito. But I'm asking everybody now who is in this class, mga kapatid, mga fast trackers, na tapusin niyo yung mga report, and the next Sunday, whenever we have time, ay ating sama-samahin lahat ng iyon. Hindi graduation na ba tayo next Sunday? Parang gano'n, no? Basta inyong i-prepare para po naka-ready at next week inyong isubmit na yung lahat ng iyan. Okay, so thank you ng marami. Okay, any reaction po sa inyong mga kapatid ko?
Okay? Doon kay Ma'am Bernardo o overall reaction sa paggawa ng PowerPoint at pag-submit. Okay? Next time, nakita ko naman, hindi naman pala ganun kahaba ang inyong ginawa. So, to be fine. Pare sigurong, given the time, we can ask 10 minutes about isa na hindi naka-report para makapag-report. So, we can see, kahit gist lang doon sa kanilang topic. So, we could also see, kahit naman nagbabasa, pero maganda din yung ating narinig dahil sa, ano din mahirap ding magbasa lahat-lahat. At isa pa doon, yung ating mga karanasan na iba-iba din. Okay? Wala na kayong, wala nang reaksyon. Kung wala nang reaksyon, meron pa ba isa sa inyo na ready na mag-report ngayon? Hello? Doc, pwede ako, Doc? Oh, sige. Sino ba ito? Si Ezekias Gudilusaw, Doc. Okay, sige po, sir. Ezekias Gudilusaw. Okay, loud and clear ba ang signal ko, Doc? Sige, ayan, narinig kita. Okay, tuloy lang. Okay. Okay? Last na ito na Okay. reporter, Brother Ezekias. Okay, Doc, my topic this morning is about dating, Doc. My topic is about dating. Yeah. So, Mayroon ka PowerPoint? wala akong PowerPoint. Basahin ko na lang, Doc. Sige, go ahead. Okay. Successful marriage begins with successful dating, because dating is knowing each other better. In Bible times, they never have the privilege to experience dating with the person they love and care. Like Isaac, it was his father who chose a wife for him. But in our modern time, we have the privilege or the opportunity to enjoy the beauty of dating. And every time we have a date with our sweethearts, life is full of wonders. But sad to know that many people abuse this privilege. So for this reason, many people are not willing to spend quality time dating with their future partners. Dating is one of the best tools in building a healthy and happy relationship with our partners and future partners. And there are 3 stages of dating. Number 1, casual dating. In casual dating, it is spending time with fellow young people through watching ball games, attending fellowship meeting, and these are the ways to enjoy casual dating. And the second stage is court dating. Courtship or court dating, many young people invite their crushes to eat in the expensive restaurant to show their affection to the people whom they love and care. Number 3, engaged dating. Most sweethearts spend much of their time in watching movies, eating together in Jollibee. This is one way of expressing true love. In 1 John 4:8, it says, "We love him because he first loved us." If we love somebody, we must be willing to spend quality time with them through dating, because dating is one of the best gifts given by God to man. Okay, that's all, Doc. Hello, Doc. Okay, that's tapos na? Tapos na, Doc. Okay. So, gawan mo yan ng PowerPoint, ha? Okay. Okay, Doc. Next Sunday, i-submit, Doc? Okay. Next Sunday, submit na. Lahat ng inyong mga topic, next Sunday, submit na ninyo inyong mga PowerPoint presentation, ha? Saan namin i-send, Doc? Send nyo kay Sir Arnel Marcaida. Okay, Doc. Salamat. Okay. So, salamat na marami. Mga kapatid, ako'y hanggang dito lang, ha? At mayroon na akong tinatawag na
Thank you so much. So before we end, shall we have a word of prayer? Panginoon, salamat na marami sa inyong paggabay sa aming klase ngayong umaga. Please continue to be with everybody in spite of our terminating our class for today. And bless everyone as we prepare for further activities in our coming up programs, graduation, and etc. Thank you for hearing our prayers. Because of this we ask in Jesus' name. Amen. Okay, salamat na marami mga kapatid. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Pastor. God bless po. Bye-bye. Okay, maraming salamat, Doc John. And para sa lahat mga kapatid, ay dahil ipanalangin po natin si Dr. Delphine na makarecover kaagad para matuloy ang ating defense bukas ng alas 7 ng hapon. Alas 7 ng gabi na pala. No? Hindi pa siguro niya kakayanin mamaya. So, at kung available na po si Dr. Firal. Pag hindi available si Dr. Firal, ang mag-defend bukas ay si Ma'am Rama. Okay? Ma'am Rama. So, at ang kasunod na magde-defend ay si Doc Terry. No? At meron na nakapila doon sa dito sa sila ni Basaron, Arrigo, nasa pila na po sila mga kapatid. Dahil sila po ay nag-signify na kung anong schedule nila. Okay, so meron pa ba kayong katanungan mga kapatid? More clarification? Okay, so kung wala na po, ulitin ko lang po ang announcement ko kanina. Lahat tayo mga kapatid ay pwedeng makagraduate ngayong December under the non-thesis program. No? But you have up to March to comply your thesis if you want to proceed with your doctoral. So yun po ang ating good news mga kapatid. Okay. Do you have any question on that? So wala po kayong question? Okay na, Doc. Okay. So lahat i-comply nyo lang ang mga requirements. Oo. Yung mga nagsasabing hindi pa kaya matapusin ang thesis. Okay, mayroon po kayong hanggang sa March po. Kasi po hanggang sa March ang ating second set ng doctoral. Then after that, hanggang sa March, pwede pa kayong mag-attend sa ating second 12 units sa masteral, January, February, March, isang trimester. Pero pag hindi po nyo natapos pa rin talaga ang inyong thesis, ay hindi na po kayo papayagan na pumasok sa doctoral sa April, May, June. So pag hindi kayo makapasok sa April, May, June, hindi nyo na may hit ang Vision Israel. Pero pwede pa rin kayo makagraduate dito na lang sa Pilipinas. Malilate lang po kayo. Pagkatapos sa Israel, kung late kayo ng 1 trimester, so nandoon kayo sa December 2025 ang maaaring graduatean ninyo. Or 2026. Kasi after sa Israel, wala na pong fast track sa doctoral.
wala na pong fast track sa doktoral. So, makumbaga siya, sa Bisaya pa, muinat o mutaas ang atong pag-aaral. Kasi po, babalik tayo sa semestral. Meaning to say, 5 months. No? So, ang last chance ninyo ay tapusin ang inyong masters, ang inyong thesis hanggang sa March para makapagpatuloy sa doctoral. Pero graduation sa masters, pwede sa December, gagraduate po kayo as non-thesis. So, yun po ba yung malinaw ng mga kapatid? Tanong, Doc, tanong. Oo. Pag maka-graduate mig masteral karong December, maka-enroll mig doctoral sa Enero, Doc? Pwede. O matapos ang aming habang kayo naka-enroll, tatapusin niyo yung inyong thesis. Pero maka-defense kami ngayon nga week, Doc, tapos na. Maka-defense kami sa thesis kay ngayong kanon nga week. Pananglit sa apologetics. Tapos na yung problema nyo sa thesis. Pag maka-defense may karon nga week sa bisan sa apologetics. Opo. Tapos na po ang depende nyo sa masters. Okay, so salamat, Doc. Yun ang follow-up question, Doc. Pag makapadala kami ng pira ngayong Tuesday, kano sana mo madawat ma-receive ang libro, Doc? Mga 2 to 3 days. 2 to 3 days. So, pag-signify ngayon, kasi ipapack up na natin kay Ma'am Manilin kahit wala pa yung pera. Basta na mo ipadala ang bayad, Doc? Siyempre, kay Ma'am Manilin. Okay. So, ganito po yan mga kapatid, no? Ang ating Journal of Lifestyle Medicine, sabihin nyo lang na magpapadala kayo ng bayad sa order nyo sa Martes, o kahit Martes. Ngayon mga kapatid, ipapadala na namin sa inyo. Ipapapak ko na kay Ma'am Manilin yung para sa inyo para mapadalhan kayo. Kasi pag Martes pa, baka abutin ng Huwebes, Biyernes, malanganin na kayo sa promotion. Para ang importante doon na bumalik kaagad yung pera ninyo at meron pa kayong additional na 4,000 na kita para makatulong Pwede, Doc. Pwede ipadala na lang nimong libro sa amo, Doc, kunya Martes mo bayad. Oo, kung naa di padala na pud unya. Kay naghuwatang masjid. Okay. Alaman Nganong huwaton pa man ang Martes. Mangutang pa man, Doc. Wala ka lang Martes, mo na siya ang atong ang atong allowance pagpadalahan tod sa Martes aron nga makapangita pa ta. Pero ang inyong imuon yung order karon kay ating ipapak niya ipadala na ni Ma'am Manilin. Pag advance na lang mo og bisag kuan siguro 750 kay bayaran pa man ang kuan shipping. Kanang atong kuan free shipping naman na siya. Bawas na lang doon sa Martes. O sa Martes or Lunes 4,000 na lang inyong ipadala. Okay, Doc. Pinagawa na to yung kwarta si Ma'am Manilin So, yun mga kapatid. Kasi si Ma'am Manilin nga wala dito ngayon kasi busy sa shipping at packing no? Sakit na yung kamay sa it's Scotch tape. Scotch tape, packing tape pala, no? Sa
Hindi naman siya kumikita doon. Kaya self-sacrifice. So, yan po mga kapatid. No? So, yun po ang arrangement ko sa inyo na para lang na hindi tayo mabitin na this week ma-return ang ating pera kasi bibili tayo ng ID card printer. Kasi kung next week pa tayo bibili, ang daming tatrabahuin mga kapatid eh. Kailangan mabili na natin Martes. As much as possible, Martes ng gabi, mabili na natin yung ID card printer. Yan po ang ating mga target mga kapatid. Sabihin nyo sa ating sponsor, ma'am. Ito po ay executive sponsor 1050 ito 1050 pero ngayon 999 na lang. Pag tinawaran nila mga kapatid, sabihin nyo na lang na ma'am, ito naman po sponsorship, hindi po namin binibinta dahil meron lang po kaming project na bibili po ang aming school ng ID card printer at saka photocopier. So nagre-raise ng funds. Kasi kung ipadaan ninyo sa binta-binta, sa binta-binta nandoon ang tawad-tawad mga kapatid. So hindi kayo kikita ng malaki. So mas maganda yung sponsorship kasi kikita po talaga kayo doon sa 50 copies you have 4,000. Balik na sa iyo yung 4,750 ninyo. Tapos may extra pa kayo na 4,000 this week. That's already very good. No? So, isin nyo kagad ang orders nyo, mga kapatid. I-message nyo ako para i-forward ko kay Ma'am Manilin. I-message nyo ako para i-forward ko kay Ma'am Manilin. Ito mga kapatid, by faith talaga ito. No? By faith para maibalik natin yung ating Okay? For 750 Doc, 4,750. Yun na po lahat Doc yung package. Yun na po lahat po yun. Kasama na po yun kasama na shipping din. May tights. Hindi na kayo magka-problema sa tights kasi kasama na ng tights and offerings dyan sa computation. Pag napira natin yan, ang tights natin dyan mga kapatid is 45,000. 30,000 plus offerings na 15,000. Tama ba? Kasi 45,000 lahat. Lahat po yan ipapadala natin sa Zamboanga Peninsula Mission. No? Kasi po, yun po ay ating pangako. At ang pangako natin na ipadala natin sa Zamboanga Peninsula Mission ay hindi po nakadepende sa kanilang attitude towards the school. Wala pong kinalaman ang attitude nila towards the school. Ang sa atin naman ay ang makatulong tayo sa Zamboanga Peninsula Mission. No, po 'yon. Thank you, Doc. Walang walang kinalaman yung issue. Kasi bakit ba naman idamay mo yung gawain ng Panginoon sa issue? 'Di ba, Pastor Terry? Yes. So, yan po. Tapos, sa sunod, maghanap naman tayo ng isang misyon na nangangailangan. Doon naman tayo magpapadala ng ating tithes and offerings. Sa Eastern. Hindi, Luzon naman. Visayas naman. Pwede ay nabalitaan ko mga kapatid, ang bagong presidente pala sa Southwestern Union ay si Pastor Jerry. Yes. Kung tama ang pagkaano ko.
Pastor Jerry Batalinghog? Yes, Doc. Okay. Pastor Patalingog, yes. Okay. Sana po magbago ang landscape ng sa lugar na yan kasi medyo kaibigan ko yan. Amen. Kaibigan ko rin yan, Doc. Kaibigan ko rin, close friend, Pastor Jerry. Okay, yeah. So, okay na po tayo mga kapatid. Okay, ipadala na kaagad ang inyong mga orders para ma-ship na natin. If possible, pa-pick up na ng GNT mamaya at makarating dyan sa inyo Martes or Miyerkules para biradahan. Para biradahan nyo na sa sponsorship sa Huwebes, Biyernes hanggang sa Linggo. 9 sponsors lang, tapos na. Ano? Tapos na. Okay, diretso mo na lang sa akin mga kapatid. At ako na po ang magpapadala kay Ma'am Manilin. Ito po ay ating attempt na kasi gusto kong mabalik na kaagad ang pera mga kapatid. Kaya this is a very good offer. So, Lunes, kahit mamaya pwede na magbayad eh. Martes, Miyerkules, Sunday pala ngayon. Sunday, Monday, Tuesday. Yun po, hanapan nyo ng paraan mga kapatid para pero hindi ko na hihintayin na sa Martes pa isi-ship para magamit talaga within this week at magamit sa weekend. I-ship na po. All you have to do is just to make a promise, no? Na ililiquidate natin ang magazine, gawin nating liquid para makagalaw, makabili tayo ng ID card printer. Okay? Handa na po ba kayo mga kapatid? Handa na sa lunch time? Parang nagla-lunch na yata kayo dyan kasi ang tahimik eh.